Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira si Roberto, isang simpleng binata na magsasaka. Bata pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ama at siya'y lumaking kasama ang kanyang inang may sakit. Dahil dito, maaga siyang natutong magsaka at magbanat ng buto para may makain silang mag-ina. Tahimik at masipag si Roberto, ngunit madalas siyang pagtawanan at maliitin ng ibang kabataan sa baryo. Sa kanilang mata, siya'y dukha, walang kinabukasan, at walang may pagmamalaki kundi ang lupang minana na halos tigang at puno ng bato. Ngunit sa kabila nito, nanatiling buo ang kanyang loob dahil para sa kanya, ang lupa ay biyaya at kung may tiyaga, ito'y bubunga ng ginto. Isang dapit hapon, matapos ang mahabang araw ng pagbubungkal, naupo si Roberto sa ilalim ng isang punong mangga. Doon niya napansin ang isang butas sa lupa malapit sa gilid ng kanyang palayan. Mula roon ay lumabas ang isang ahas na kulay ginto. Mahaba, makintab ang kaliskis at tila may matang nagliliwanag. Nagulat si Roberto at agad siyang napaurong. Ngunit laking gulat niya nang ang ahas ay nagsalita. "Hindi ka dapat matakot, binata. Ako'y hindi karaniwang ahas. Ako'y tagapag-ingat ng yaman ng bundok na ito. Matagal na kitang pinagmasdan." Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Ano ito? Ahas na nagsasalita? Bulong niya sa sarili. Ngumisi ang ahas. Kung iyon nga ba'y maituturing ng ngiti? Oo, Roberto. Alam kong ikaw ay masipag at matapat. Hindi mo iniwan ang iyong lupang minana, bagkus ay iyong inalagaan kahit ito'y mahirap bungkalin. Bilang gantimpala, nais kitang tulungan. Mula sa bibig ng ahas ay lumabas ang maliit na piraso ng gintong kasing laki ng buto ng munggo. Dalhin mo ito at gamitin ng matalino. Sa bawat pagtulong mo sa iba, ako'y magbibigay pa ng ginto. Ngunit tandaan mo, kapag ikaw ay naging gahaman, mawawala ang lahat ng biyayang ito. Nanginginig ang kamay ni Roberto. Nang kunin niya ang maliit na gintong iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kung ito'y totoo, baka mabayaran ko ang utang namin, mabili ng gamot si inay at makapagsimula ng mas maayos na buhay. Ngunit sa kanyang isipan ay umalingaw-ngaw ang babala ng ahas. Kapag ikaw ay naging gahaman, mawawala ang lahat. Sa gabing iyon, mahimbing ang tulog ng kanyang ina dahil may pagkain silang sapat. Si Roberto na may nakatingin sa maliit na pirasong ginto sa kanyang palad. Iniisip kung paano mababago ng kakaibang biyayang ito ang kanilang kapalaran. Ngunit hindi niya alam, ang yaman mula sa mahiwagang ahas ay hindi lamang magdadala ng kaginhawaan, kundi pati ng mga pagsubok na susubok sa kanyang puso, dangal at kaluluwa. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Roberto. Halos hindi siya nakatulog ng maayos dahil paulit-ulit niyang iniisip ang kakaibang tagpo kagabi, ang ahas na nagsalita at ang maliit na piraso ng gintong iniabot nito. Pagbukas ng kanyang kamay, nandoon pa rin ang gintong tila kumikislap kahit sa dilim. Pinakiramdaman niya kung totoo nga ba ito o baka panaginip lamang. Nang tiyak na niyang totoo, mabilis niyang itinago ang ginto sa isang lumang baul sa ilalim ng kanilang banig. "Roberto, anak," mahinang tawag ng kanyang ina mula sa higaan. "Bakit gising ka na agad? Ba't pagod ka kagabi?" Ngumiti si Roberto. "Wala po, Nay. Maaga lang po akong gigising para makapaghanda ng almusal." Ngunit sa loob niya may kaba at pananabik. Gusto niyang subukan kung may halaga nga ba ang ginto. Pagdating ng tanghali, nagtungo si Roberto sa bayan. Inilagay niya sa supot ang maliit na piraso ng ginto at dinala ito sa tindahan ni Mang Cardo, ang matandang mananahi at minsang bumibili ng mga alahas. "Mang Cardo,
Mahina at halos bulong ang tinig ni Roberto. Baka po may alam kayo dito. Inilabas niya ang maliit na piraso ng ginto. Napaawang ang bibig ng matanda. Saan mo nakuha ito, iho? Purong ginto ito. Hindi pangkaraniwan ng ganitong pino at makintab na anyo. Kung ipagbibili mo, sapat na ito para makabili ng isang sakong bigas at mga gamot para sa iyong ina. Nanlaki ang mata ni Roberto. Hindi niya akalaing ganoon kalaki ang halaga ng isang napakaliit na piraso. Naisip niyang totoo nga ang sinabi ng ahas, na ang maliit na ginto ay magbubunga ng kaginhawaan. Kinagabihan, nakauwi si Roberto dala ang isang sakong bigas, ilang kilo ng karne, isda at gulay, pati na rin ang mga gamot na matagal nang kailangan ng kanyang ina. Anak, saan mo nakuha ang mga ito? Nagtatakang tanong ng kanyang ina, halos mangiyak-ngiyak sa tuwa. Hindi ko akalaing makakabili ka ng ganito karami. Ngumiti lamang si Roberto. May kaunting swerte po akong natagpuan, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ito masama. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, kumain silang mag-ina ng busog na busog, may ulam at mainit na sabaw. Naramdaman ni Roberto ang matinding kasiyahan sa kanyang dibdib. Ngunit naroon din ang paalala ng ahas na ang lahat ng ito ay may kapalit kung sakaling siya'y magpadala kasakiman. Kinabukasan, bumalik si Roberto sa bukirin. Doon, muli niyang nakita ang ahas na ginto nakapulupot sa puno ng mangga. "Kumusta, Roberto?" tanong ng ahas. "Nagamit mo ba ang unang handog ko?" Tumango si Roberto. "Oo, at sobra ang aking pasasalamat. Nabigyan ko ng masarap na pagkain at gamot ang aking ina. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran." "Hindi mo kailangang magbayad," sagot ng ahas. "Ang kailangan ko lamang ay panatilihin mo ang iyong puso. Maging tapat ka at huwag kang maging gahaman. Sa bawat pagtulong mo, ako'y magbibigay pa ng ginto." Mula sa bibig ng ahas ay muling lumabas ang 3 maliliit na piraso ng gintong higit pang kumikislap kaysa sa una. Napaluhod si Roberto at halos maluha sa tuwa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan ay naroon ang isang tanong. Hanggang saan kaya dadalhin ng ginto ang kanyang kapalaran? Mabilis na kumalat sa baryo ang pagbabago sa buhay ni Roberto. Sa loob lamang ng ilang linggo, hindi na siya nakikitang gutom at payat. Sa halip, masigla na siya at palaging may dalang pagkain para sa kanyang ina. Unti-unti ring gumaling ang matanda dahil sa gamot na nabibili ng anak. Sa umpisa, hindi napansin ng mga tao ang kakaibang pagbabago. Marami ang nag-akala na baka may natulungan lang si Roberto o kaya'y nagtrabaho sa bayan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging halata na hindi na siya karaniwang magsasaka. Nagsimula si Roberto na ayusin ang kanilang bahay. Ang dating kubong halos bumabagsak ay pinalitan ng mas matibay na dingding at bubong na pawid na bago. Bumili rin siya ng kalabaw para makatulong sa pagbubungkal ng lupa. At ilang gamit sa pagsasaka na noon ay hindi niya kayang bilhin. "Anak," ani ng kanyang ina habang pinagmamasdan siya, "huwag mong kalilimutan na ang lahat ng ito'y bigay ng may kapal. Ano man ang pinagmulan, gamitin mo ito sa tama." "Opo, Nay," sagot ni Roberto. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang may lihim siyang tinatago, ang ginto mula sa mahiwagang ahas. Isang hapon, habang abala si Roberto sa pagbubungkal, may 2 kapitbahay na dumaan. "Hoy, tingnan mo si Roberto," bulong ng isa. Dati, halos walang makain. Ngayon, may kalabaw na at bagong gamit pa. "Hindi kaya nakasumpong iyan ng kayamanan?" hinala ng isa pa. Nagsimula ng mabuo ang mga tsismis. Ang ilan ay nagsasabing baka may natagpuan siyang baul ng ginto sa bundok. Ang iba naman naniniwalang baka may nangungupit siya sa bayan. Ngunit si Roberto ay nanatiling tahimik at sa halip ay patuloy na nagtrabaho.
Isang dapit hapon, muling nagpakita ang ahas na ginto. "Kumusta ka, Roberto?" tanong nito, habang ang mga mata ay tila kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. "Maayos po," sagot ni Roberto. "Nakabili ako ng kalabaw at natutulungan ko ang aking ina. Ngunit nagsisimula ng magtanong ang mga tao. Natatakot akong may makaalam ng ating lihim." Ngumisi ang ahas. "Hindi mo kailangang ipaalam sa iba. Ang mahalaga, ginagamit mo ang yaman sa tama. Ngunit tandaan, habang lumalago ang iyong kayamanan, mas lalong lalaki ang tukso. At ang tukso, anak, ay mas matalim pa kaysa sa itak." Sa pagkakataong iyon, iniabot muli ng ahas ang ilang piraso ng ginto. Mas marami na kaysa dati. Sa loob ng ilang buwan, nagiba ang anyo ng lupain ni Roberto. Ang dating tiga na lupa ay naging luntiang bukirin, puno ng palay na mataas at masigla. Bumili rin siya ng ilang hayop, mga manok, baboy at kambing na lalong nagbigay ng kasaganahan sa kanilang tahanan. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, lalo ring tumitindi ang mga mata ng kapitbahay na nagmamasid sa kanya. Ang mga kaibigan niyang dating nagbibirot ng aalipusta, ngayoy tila may halong inggit at pagtataka sa tuwing siya'y makikita. Isang gabi, kinausap siyang muli ng kanyang ina. "Anak, napapansin kong dumarami na ang iyong mga ari-arian. Maganda ito, ngunit huwag mong kalilimutan. Ang labis na kayamanan ay maaaring maging panganib kung hindi iingatan. May mga taong may masamang loob at hindi lahat ay matutuwa sa iyong pag-asenso." Tumango si Roberto at sa kanyang dibdib ay may halong takot at pangamba. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya maitatago ang kanyang lihim. Ngunit isang bagay ang malinaw, unti-unti nang nagbabago ang kanyang kapalaran at baka pati na rin ang kanyang mga ugnayan sa ibang tao. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong naging kapansin-pansin ang pagbabago sa buhay ni Roberto. Ang dati simpleng binata na halos walang makain ay ngayoy may maayos ng bahay, saganang sakahan at masiglang kalabaw na nakikita ng lahat sa baryo. Ngunit kasabay ng kanyang pagyabong ay dumating ang mga matang puno ng inggit at mga bibig na hindi mapipigil sa pagbubulong-bulong. Isang hapon sa tindahan ni Aling Rosa, nag-uusap ang ilang kapitbahay. "Hindi ko talaga maintindihan kung paanong biglang umasenso si Roberto," ani ng isang babae habang nakatikim ng kape. "Noong isang taon, halos wala silang makain ng nanay niya. Ngayon, mas marangya pa siya kaysa sa atin. Baka naman nakahanap siya ng kayamanan sa bundok," sabat ng isa. "O baka may tinatagong lihim. Baka mangkukulam. Hindi kaya ay may pakikipagkasundo sa engkanto o sa demonyo?" Dagdag pa ng isa na halos bulong, ngunit narinig ng lahat. Mula noon, naging mabilis ang pagkalat ng tsismis. Ang iba'y natatakot, ang iba na may naiinggit. Ngunit iisa ang kanilang pakiramdam, misteryoso at kahina-hinala ang yaman ni Roberto. Isang gabi, dumalaw si Tomas, matalik na kaibigan ni Roberto mula pagkabata. Ngunit sa halip na tuwa, may halong pag-aalinlangan ang kanyang muka. "Roberto, hindi na ako mapakali," ani Tomas. "Alam kong ikaw ay masipag, pero ang ganitong pag-angat, parang napakabilis. May nagsasabi ng masama tungkol sa'yo." Tumingin si Roberto sa kaibigan at nagbuntong hininga. "Tomas, hindi lahat ng bagay ay kailangan ipaliwanag. Ang mahalaga, wala akong inaagrabyado. Ang lahat ng ito'y bunga ng pagsisikap at ng swerte." Ngunit hindi kumbinsido si Tomas. "Kaibigan, mag-ingat ka. Ang inggit ng tao ay parang apoy. Maliit man sa simula, maaari nitong lamunin ang lahat kapag pinabayaan." Ilang araw matapos ang pagbisita ni Tomas, lumapit ang ilang kalalakihan sa baryo kay Roberto. "Roberto," wika ng isa, "tulungan mo naman kami. Ikaw na ang pinakamayamang magsasaka dito.
Kung tunay na kaibigan ka, bigyan mo rin kami ng parte sa iyong swerte. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi ninyo, mahinahong sagot ni Roberto. Kung kailangan ninyo ng tulong, handa akong magpahiram ng binhi o kaya'y magbigay ng pagkain. Ngunit hindi ko kayang ibigay ang hindi naman dapat ipamigay. Ngunit sa kanyang pagtanggi, lalo lamang tumindi ang bulungan sa baryo. Ang dating pagkakaibigan at pakikisama ay napalitan ng pag-aalinlangan at lihim na galit. Isang dapit hapon, muling nagpakita ang ahas na ginto. Roberto, wika nito, nararamdaman ko ang mga matang nakatingin sa iyo. Dumarami ang inggit sa paligid mo. Huwag mong kalilimutan ang aking babala. Ang tunay na kayamanan ay sinusukat hindi sa dami ng ginto, kundi sa tibay ng iyong puso. Kung ikaw ay matitinag, mawawala ang lahat. Napalunok si Roberto. Alam niyang nagsisimula nang maging mabigat ang kanyang tinatahak. Ang ginto na dati nagbigay ng pag-asa, ngayon nagdadala na ng panganib. Kinagabihan, kinausap siyang muli ng kanyang ina. Anak, ramdam ko ang malamig na tingin ng mga kapitbahay. Hindi ako mapalagay. Ano ba talaga ang pinagmulan ng ating biglang pag-asenso? May itinatago ka ba sa akin? Hindi makatingin si Roberto sa kanyang ina. Gusto niyang sabihin ang katotohanan, ngunit naalala niya ang babala ng ahas. Sa halip mahina niyang sagot, Nay, huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Ngunit sa puso ni Roberto, nagsimulang kumirot ang bigat ng mga kasinungalingan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naiipit sa pagitan ng lihim at katotohanan. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumago ang kayamanan ni Roberto. Ang kanyang sakahan ay naging pinakasagana sa buong baryo, at ang kanilang bahay ay tila isang palasyo kumpara sa mga kubo ng kanyang mga kapitbahay. Ang dating binatang simpleng nakasuot ng lumang kamisa at kupas na pantalon ay ngayon may bagong barong paminsan-minsan at sapatos na hindi nayari sa goma kundi sa balat. Ngunit kasabay ng pag-angat ay dumating ang tukso. Mga bagay na hindi kailanman naisip ni Roberto noon, ngunit unti-unting kumakatok sa kanyang isipan. Isang araw, pinuntahan siya ng kapitan ng baryo. Roberto, wika nito, ikaw na ngayon ang pinakamayaman sa ating lugar. Bakit hindi ka sumali sa pamahalaan ng baryo? Kung ikaw ay magiging kagawad, mas lalo mong maipapakita ang iyong yaman at impluensya. Napatigil si Roberto. Hindi niya kailanman naisip ang politika. Ang nais lamang niya ay mabuhay ng tahimik kasama ang kanyang ina. Ngunit habang nakikinig siya, naramdaman niya ang pagnanais na kilalanin at igalang ng lahat. Pag-iisipan ko po, Kapitan, sagot niya. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti na siyang natutokso ng kapangyarihan. Sa pamilihan, hindi na nakaligtas si Roberto sa mga matang kumikislap ng paghanga. Ang mga dalagang dati hindi man lang siya pinapansin, ngayoy palaging nakangiti at bumabati. Roberto, baka gusto mong dalawin ang aming bahay, wika ni Maria, anak ng isang mangangalakal. May dadaling kaming pagkain, baka makasama ka. Roberto, ikaw yata'y hindi na nakikihalubilo sa mga binata. Kami maglalaro sa plaza mamayang gabi, baka gusto mong sumama. Alok naman ng isa pang dalaga. Ramdam ni Roberto ang init ng kanilang atensyon. Ang dating binatang binabaliwala ay ngayoy tampok ng lahat. Ngunit naalala niya ang kanyang ina at ang kanyang pangako sa sarili na hindi siya magpapadala sa bagay na mag-aalis ng kanyang focus sa kanilang kabuhayan. Ngunit habang dumarami ang tukso, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkalito. Hindi nagtagal, dumating ang isang bagong mukha sa baryo. Si Ernesto, isang lalaking nagpakilalang negosyante mula sa kalapit na bayan. Madaldal, palakaibigan at tila laging nakangiti. Roberto, bati nito.
narinig ko ang iyong kasaganahan. Kung nais mo, maaari kitang tulungan na palaguin pa ang iyong yaman. May mga kaibigan akong negosyante at kung magtatagpo tayo, baka mas lalo pang dumami ang iyong kita. Bagaman magalang, ramdam ni Roberto ang kakaibang pakay ni Ernesto. Salamat sa alok, Ernesto. Ngunit sa ngayon, kontento na ako sa aking sakahan. Ngumiti lamang si Ernesto, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay tila may itinatagong lihim. Kinagabihan, muling nagpakita ang ahas na ginto. Roberto, wika nito, ramdam ko ang mga tukso sa paligid mo. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kabutihang iyong nagagawa. Kung papayag kang lamunin ng karangyaan, mawawala ang lahat. Napayuko si Roberto. Totoo ang babala ng ahas, ngunit sa kabila ng kanyang pagpipigil, dama niya ang pagnanais na higit pa sa mayroon siya, kapangyarihan, respeto, at higit na kasaganahan. At sa kanyang puso, nagsimula ng sumibol ang binhi ng pagnanasa na maaaring magdala sa kanya sa kasawian. Lumipas ang mga linggo, at sa bawat araw na dumadaan ay lalo lamang lumalago ang yaman ni Roberto. Ngunit kasabay ng kanyang kasaganahan ay lumalaki rin ang bigat sa kanyang dibdib, ang lihim na kanyang tinatago mula sa lahat, lalo na mula sa kanyang ina at sa kaibigan niyang si Tomas. Alam niyang hindi magtatagal, may makakaamoy at makakaalam din sa pinagmumulan ng kanyang kayamanan. Isang gabi, habang nag-aayos si Roberto ng mga bigas sa kanilang kamalig, nilapitan siya ng kanyang ina. Anak, wika nito. Ilang ulit na kitang tinatanong pero hindi ka nagsasabi. Ano ba talaga ang pinagmulan ng ating yaman? Hindi ko kayang tanggapin na puro swerte lamang ito. May mga chismis na kumakalat at natatakot akong baka may masamang mangyari sa iyo. Nagpalinga-linga si Roberto, waring may takot na baka may makarinig. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina at bumulong. Nay, may isang nilalang na tumutulong sa akin. Isang ahas na nagsasalita. Bawat oras na ako'y nagsusumikap at tumutulong sa iba, binibigyan niya ako ng ginto. Ngunit may babala siya. Kapag ako'y naging gahaman, mawawala ang lahat. Nanlaki ang mata ng matanda. Halos hindi makapaniwala. Anak, isang ahas? Diyos ko, alam mo ba kung anong pinapasok mo? Baka ito'y sumpa, hindi biyaya. Nay, sagot ni Roberto, hawak ang kamay ng ina. Wala kayong dapat ipangamba. Ang lahat ng ito'y ginagawa ko para sa inyo. Hindi ko hahayaang mapasama tayo. Ngunit ramdam niyang kahit paano'y may takot na sa puso ng kanyang ina. Samantala, si Ernesto, ang bagong kaibigan na nagpakilalang negosyante, ay nagsimulang maghinala. Hindi karaniwan ang yaman ng batang iyon. Bulong niya sa sarili habang lihim na minamasdan si Roberto mula sa malayo. Kung totoo ang chismis na may lihim siyang pinagmumulan ng ginto, kailangan ko yung tuklasin at mapasakamay. Mula noon, nagsimula na siyang sumunod-sunod sa mga galaw ni Roberto, sa bukirin, sa pamilihan, maging sa kanyang pagbabalik sa bahay. Hindi alam ni Roberto na may mga matang mapanlinlang na nagmamasid sa bawat kilos niya. Si Tomas na may lalong hindi mapakali. Bagaman magkaibigan sila mula pagkabata, ramdam niyang may itinatago si Roberto. Kaibigan, wika niya isang gabi. Hindi mo na ako kinakausap tulad ng dati. Hindi ka na rin sumasama sa mga laro sa plaza. May tinatago ka ba sa akin? Ngumiti lamang si Roberto, pilit na nagtatakip. Tomas, abala lang ako sa sakahan. Huwag mong isipin na nagbabago ako. Hindi ko lang kayang iwan si inay. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang nagsisimula na siyang lumayo sa tanging taong matagal nang naniniwala sa kanya. Isang dapit hapon, muling nagpakita ang ahas na ginto. Roberto,
Anito. Ramdam ko ang bigat sa iyong dibdib. Ang lihim ay parang tinik. Habang pinipilit mong itago, lalo lamang itong lalalim at sasakit. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng tao'y dapat makaalam. Pumili ka ng tama kung kanino ka magtitiwala. Napatango si Roberto, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bawat hakbang ay nagiging mas delikado. Kung mali ang kanyang desisyon, maaaring hindi lamang kayamanan ang mawala, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Dumidilim na ang paligid nang muling lumitaw ang ahas na ginto sa tabi ng puno ng mangga kung saan unang nagtagpo sina Roberto at ang nilalang. Ang liwanag mula sa buwan ay kumikislap sa mga kaliskis nito na para bang binabalot ng liwanag ang bawat galaw. Roberto, bulong ng ahas na tila humahaplos sa hangin. Ang panahon ng pagsubok ay paparating. Ang iyong yaman ay napapansin na ng marami at ang inggit ay umuusbong sa puso ng mga tao sa paligid mo. Tandaan mo, hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat pagkatiwalaan. Lumapit si Roberto. Hawak ang kanyang dibdib na tila dinadagan ng bigat ng mga problema. Ahas, wika niya. Hindi ko na alam kung kaya ko pang itago ang lahat. Ang aking inay natatakot, si Tomas ay nagdududa, at ang mga kapitbahay, parang handa na silang husgahan ako kahit wala akong ginagawang masama. Sumirit ang malamig na tinig ng ahas. Kapag ang apoy ng inggit ay lumaki, ito'y hindi madaling patayin. Ngunit huwag mong kalilimutan, Roberto, na ako'y nandito upang tulungan ka kung ikaw ay mananatiling tapat. Ngunit kapag bumigay ka sa tukso ng kapangyarihan at karangyaan, mawawala ako at ikaw ay iiwan sa gitna ng panganib. Nanginginig si Roberto. Naalala niya ang mga salitang iyon. Iiwan sa gitna ng panganib. Mula sa bibig ng ahas ay lumabas ang higit na marami at mas makikinang na piraso ng ginto. Ang mga ito ay tila kumikislap na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Gamitin mo ito ng matalino, wika ng ahas. Ngunit mag-ingat, sa likod ng bawat gintong makukuha mo, may matang nagmamasid at pusong naghahangad na agawin ito. Kinuha ni Roberto ang mga piraso, ngunit sa halip na matuwa gaya ng dati, ramdam niya ang pangamba. Para bang ang bawat gintong iyon ay may kaakibat na sumpa. Habang nag-uusap sina Roberto at ang ahas, hindi nila napansin ang isang aninong nagmamasid mula sa malayo. Si Ernesto iyon, ang di umano'y negosyante. Sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang kasakiman at sa kanyang isip ay kumukulo ang plano. Ahas, ginto. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Kapag nalaman kong paano niya nakukuha ang mga iyon, ako ang magiging pinakamayaman, hindi siya. Sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabalak ni Ernesto na tuklasin at nakawin ang lihim ni Roberto. Pag-uwi ni Roberto, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa may pintuan, nakatingin sa bituin. Anak, wika ng matanda, may masamang pakiramdam ako. Ramdam kong may nakamasid sa atin. Huwag mong kalilimutan, hindi lahat ng ginto ay biyaya. Baka ito'y maging mitya ng ating kapahamakan. Napayakap si Roberto sa kanyang ina, ngunit sa kanyang puso, nagsisimula na siyang matakot. Totoo ang sinabi ng ahas. May mga matang nagmamasid at hindi naligtas ang kanilang buhay. Mabilis ang kumalat na mga bulong sa baryo tungkol kay Roberto. Ang mga tao na dati humahanga sa kanyang kasipagan, ngayoy mistulang nanlilisik ang mga mata sa tuwing siya'y dumadaan. Ang ilan ay nagtataka kung paano siya nagkaroon ng kayamanan. Ang iba na may bulag na sa inggit at naghahanap ng pagkakataong saktan siya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Tomas, ang matalik na kaibigan ni Roberto, ay unti-unting naapektuhan ng mga tsismis at panunukso ng ibang kabataan. Isang gabi,
Nakaupo si Tomas sa harap ng kanilang bahay nang dumating si Ernesto. "Tomas," wika ni Ernesto, "hindi mo ba nakikita? Ang kaibigan mong si Roberto ay may itinatago. Imposibleng umasenso siya ng ganyan kabilis kung hindi dahil sa isang lihim." Umiling si Tomas, pilit na ipinagtatanggol si Roberto. "Matagal ko nang kilala si Roberto. Hindi siya gagawa ng masama. Siguro'y pinagpala lang talaga siya." Ngunit ngumisi si Ernesto at dahan-dahang nagsalita. "Kung talagang wala siyang tinatago, bakit hindi niya sinasabi kahit sa'yo? Kaibigan ka raw niya. Pero hanggang ngayon hindi mo alam kung saan nanggagaling ang lahat ng kanyang yaman. Hindi ba't nakakapagtaka iyon?" Napatigil si Tomas. Totoo, hindi pa rin siya sinasangkot ni Roberto. At sa kanyang puso, unti-unting umuusbong ang pagdududa. "Nais mo bang malaman ang totoo?" tanong ni Ernesto, malapit sa tenga ni Tomas. "Sundan natin siya. Sa palagay ko, may lugar siyang pinupuntahan tuwing dapit hapon. Kung sabay tayong magmamasid, baka madiskubre natin ang kanyang sekreto." Nag-alinlangan si Tomas, ngunit sa kalaunan ay napapayag siya. Ang kanyang puso, na dati puno ng tiwala, ay ngayon pinupukaw ng pagdududa at selos. Kinabukasan, nang lumapit si Roberto sa bukid upang muling makita ang ahas, lihim siyang sinundan nina Ernesto at Tomas. Nagtago sila sa likod ng mga puno habang pinagmamasdan si Roberto na nakikipag-usap sa mahiwagang nilalang. "Diyos ko!" bulong ni Tomas, nanlalaki ang mata. Totoo pala, isang ahas na nagsasalita. Ngumisi si Ernesto at sa kanyang mga matay nagniningning ang kasakiman. Kaya pala, Roberto'y hindi lang basta swerte, may kabalbalang kasama. Pagkaraan ng kanilang nakita, hinarap ni Tomas si Roberto. "Roberto!" sigaw niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako'y kaibigan mo. Tiniwalaan kita, ngunit bakit mo itinago ang lahat?" Nagulat si Roberto, hindi alam ang isasagot. "Tomas, hindi ko nais na magtago. Ngunit ang ahas ay nagbabala. Ang sikreto ay hindi dapat ipaalam kahit kanino dahil magdadala ito ng kapahamakan." Ngunit galit na ang bumabalot kay Tomas. "Kung tunay kitang kaibigan, dapat ako'y sinama mo. Ngunit ngayon, pakiramdam ko'y itinakwil mo ako." Habang nagagalit si Tomas, lihim namang nilapitan siya ni Ernesto at bumulong. "Tingnan mo, Tomas. Ang lahat ng ito'y hindi mo malalasap kung patuloy kang magpapadala kay Roberto. Ngunit kung tayo ang magsasama, maaari nating makuha ang yaman. Hindi ba't karapat-dapat ka rin?" Napatingin si Tomas sa kaibigan. May bahagi ng kanyang puso na nais pa ring maniwala kay Roberto. Ngunit sa kanyang isipan, naroon ang tinig ni Ernesto, mapanlinlang, mapanukso. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ipinagkanulo ni Tomas ang tiwala ng kanyang kaibigan. Mula nang masilip ni Tomas ang lihim ni Roberto, hindi na siya mapakali. Ang kanyang puso'y hati, ang isa'y nananabik sa kayamanang nakita at ang isa na may naghihimutok sa pagkakait sa kanya ng kaibigan. Samantala, si Ernesto'y patuloy na bumubulong sa kanyang tenga, pinapalakas ang apoy ng inggit at pagnanasa. Isang araw, sinalubong ni Tomas si Roberto sa pamilihan. "Tomas," bati ni Roberto, "matagal na tayong hindi nagkakasama. Kumusta ka na?" Ngunit malamig ang tugon ni Tomas. "Mabuti. Ngunit mas mabuti ka siguro, Roberto. Dahil ikaw ay may ginto at kasaganaan habang kami naghihirap pa rin." Napahinto si Roberto at dama niya ang pait sa boses ng kanyang kaibigan. "Tomas, hindi ko sinasadya na lumayo. Ang lahat ng ito ay para lamang sa ikabubuti ng aking ina. Kung maaari lang, ibabahagi ko rin sa iyo, pero hindi ko pwedeng ipahamak ang lihim na ito." Ngunit imbes na lumambot, lalo lamang tumigas ang puso ni Tomas. "Lihim, lihim! Lagi na lang lihim. Ano ako sa iyo, Roberto? Hindi ba't ako'y tinuring mong kapatid? Ngunit bakit ako'y hindi mo pinagkakatiwalaan?"
Nagbuntong hininga si Roberto, wala nang ibang nasabi. Ramdam niyang unti-unti nang nasisira ang kanilang pagkakaibigan. Kinagabihan, muling nagpakita ang ahas sa tabi ng puno ng mangga. Roberto, wika nito. Nararamdaman ko ang bigat sa iyong dibdib. Ang tunay na sukatan ng katapatan ay makikita hindi sa mga salitang binibigkas, kundi sa mga gawa sa oras ng tukso. May mga taong nakapaligid sa iyo na sinusubok ang iyong puso. Napayuko si Roberto. Ahas, bakit ganito? Ang kaibigan kong si Tomas, siya na pinakanagtanggol sa akin noon, ngayon ay nagdududa at galit sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Sumagot ang ahas, malamlam ang tinig. Hindi lahat ng kaibigan ay tunay. Ang ilan, sa oras ng tukso, ay magpapakita ng kanilang tunay na anyo. Ngunit huwag mong kalimutan, Roberto, ang katapatan ng iyong puso ay siyang magliligtas sa iyo. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, lihim na nagtagpo sina Tomas at Ernesto. Kung talagang kaibigan mo si Roberto, sabi ni Ernesto, hindi kanya itatago sa kanyang yaman. Ngunit tingnan mo, ikaw ay binalewala. Halika, samahan mo ako. Tuklasin natin kung paano makukuha ang lahat ng ginto mula sa ahas. Kapag nagtagumpay tayo, wala na siyang kapangyarihan laban sa atin. Nag-alinlangan si Tomas, nanginginig ang kamay. Ngunit naalala niya ang malamig na tugon ni Roberto at ang damdaming tila siya ay itinaboy. Sa huli, pumikit siya at tumango. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Ngumisi si Ernesto. Simple lang, sabihin mo sa akin kung kailan siya pupunta sa ahas. Ako na ang bahala sa lahat. Pag-uwi ni Tomas, tila pinupunit ang kanyang dibdib. Nakita niya si Roberto mula sa malayo, abala sa pagtulong sa kanyang ina. Kaibigan ko siya, bulong ni Tomas sa sarili. Ngunit bakit pakiramdam ko'y ako'y itinakwil? Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Pinipigilan siya ng kanyang budhi, ngunit malakas ang tukso ng kasakiman. Sa huli, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang puso na matabunan ng inggit. Dumating ang gabing itinakda ni Ernesto. Ang buwan ay bilog at ang liwanag nito'y tila nagbabadya ng kapahamakan. Sa likod ng mga punong mangga, nagkukubli sina Ernesto at Tomas tahimik na naghihintay. Sa di kalayuan, si Roberto na may lumapit sa paborito niyang lugar, ang bukid na saksi sa kanyang bawat pag-usbong at lihim na pagtatagpo sa ahas na ginto. Bitbit niya ang maliit na sisidlan upang paglagyan ng mga biyayang muli ibibigay ng nilalang. Muling lumitaw ang ahas na ginto. Kumikislap ang mga kaliskis na para bang mga bituin na bumaba sa lupa. Roberto, wika nito. Nararamdaman kong may panganib ngayong gabi. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay mapagkakatiwalaan. Tumango si Roberto, dama ang bigat ng babala. Nauunawaan ko. Ngunit ano pa ba ang magagawa ko? Ang inggit ay sumisira na sa pagkakaibigan at hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Sa di kalayuan, pinipigil ni Tomas ang kanyang sarili. Nakikita niya ang katotohanan na hindi demonyo ang ahas, kundi isang nilalang na nagbibigay ng biyaya sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kanyang tabi, naroon si Ernesto, may hawak na matalim na itak at nag-aalab ang mga mata sa kasakiman. Bigla'y sumugod si Ernesto, hawak ang itak at sumigaw. Ito na ang katapusan ng inyong kasunduan, ang ginto'y mapapasakin. Nagulat si Roberto, napaatras habang sinasalag ang hampas ng itak. Ngunit bago siya masaktan, mabilis na umikot ang ahas at pumulupot sa braso ni Ernesto. Kasakiman! Sigaw ng ahas, naglalagablab ang mga mata. Ikaw ang tunay na sumpa ng tao. Napahiyaw si Ernesto, ngunit pilit pa ring nagpupumiglas. Hindi,
Ang ginto'y para sa akin. Samantala si Tomas ay nanlumo. Nakita niya ang lahat, ang kasakiman ni Ernesto, ang pagtatanggol ng ahas at ang pagkabigla ni Roberto. Roberto, bulong niya, luhaan. Patawad. Ako'y nagtaksil. Hinayaan kong bulagin ako ng inggit. Hindi ko pinakinggan ang ating pagkakaibigan. Lumapit si Roberto, pilit na tinutulungan si Tomas. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Piliin mo ang tama ngayon. Bumaling ang ahas kay Tomas. Ikaw ay tinukso ng kasakiman, ngunit may natitira pang kabutihan sa iyong puso. Ngunit ang isang ito, itinuro si Ernesto na patuloy na nagpupumiglas, wala ng kaligtasan. Sa isang iglap, humigpit ang pagkakapulupot ng ahas at narinig ang malakas na sigaw ni Ernesto bago ito tuluyang tumahimik. Sa lupa'y naiwan ang abo na tinangay ng hangin. Parang wala siyang naging bakas. Huminga ng malalim ang ahas at tumingin kay Roberto. Ito na ang huli kong pagharap sa iyo. Napatunayan mo ang iyong katapatan sa kabila ng tukso at pagtataksil. Ngunit ang lihim na ito ay hindi maaaring manatili magpakailanman. Sa oras na ito, ako'y maglalaho. Ngunit ang mga biyayang iniwan ko'y sapat na upang ipagpatuloy mo ang buhay ng marangal. Paano na ako, ahas? Tanong ni Roberto, luhaan. Sa sipag at kabutihan, hindi mo nakakailanganin pa ang aking ginto. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa mga pusong natutulungan mo. Sa huling kislap ng liwanag, naglaho ang ahas na ginto. Lumuhod si Tomas sa harapan ni Roberto. Kaibigan, ako'y humihingi ng tawad. Hindi ko na sana babawiin ang aking pagkakamali. Ngunit sana ibigyan mo ako ng pagkakataong itama ito. Pinatayo siya ni Roberto at niyakap. Tomas, ang pagkakaibigan ay sinusubok sa oras ng tukso. Ngayon, alam ko na kung sino ang tunay na kaibigan. Magkasama nating haharapin ang bukas. At mula noon, nagpatuloy si Roberto sa kanyang buhay bilang magsasaka. Hindi na siya nagkaroon ng gintong bigay ng ahas, ngunit sapat na ang mga naiwang yaman upang mabuhay ng marangal. Ang pinakamahalaga, natutunan niya ang sukatan ng tunay na kayamanan, ang puso't katapatan. Lumipas ang mga taon, at si Roberto ay nanatiling isang magsasakang iginagalang sa kanilang baryo. Ang kanyang buhay ay hindi na kasing marangya gaya ng noong kasama niya pa ang ahas na ginto, ngunit ito'y puno ng kasiyahan at katahimikan. Ang kanyang inay namuhay ng mas mahaba at payapa dahil sa mga gamot at pagkaing kanyang naibigay, at nang pumanaw ito'y tahimik na may ngiti sa labi, alam na ligtas at maayos ang kanyang anak. Ang baryong dati puno ng tsismis, inggit at pagdududa ay natutong humanga sa kasipagan ni Roberto. Maraming mga magsasaka ang lumapit sa kanya upang humingi ng payo at hindi siya nagdamot ng kaalaman. Ibinahagi niya ang mga teknik na natutunan niya sa pag-aalaga ng lupa at tinuruan ng iba kung paano maging mas matiyaga at masinop. Dahil dito, unti-unting nagbago ang baryo mula sa pagiging mahirap at puno ng alitan, naging masagana at puno ng pagkakaisa. Si Tomas naman, na minsang natukso ng inggit, ay nanatiling tapat na kasama ni Roberto hanggang sa huli. Hindi niya nakalimutan ang pagkakamali niya, ngunit sa halip na lamunin ng pagsisisi, ginamit niya iyon bilang aral upang maging mas mabuting tao. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang kanyang katapatan sa bukid, sa bayan at sa kanilang pagkakaibigan. Roberto, madalas niyang sabihin, salamat sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na akong nilamon ng kasakiman. Minsan, tuwing gabi, napapatingin si Roberto sa buwan at naaalala ang kanyang nakatagpong ahas na ginto. Biyaya ka man o pagsubok, bulong niya sa hangin, salamat sa lahat ng aral na iniwan mo.
Hindi ko kailanman malilimutan na ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa ginto. At sa mga panahong iyon, tila naririnig niya ang malamlam na tinig ng ahas na nagsasalita na animoy paalala. Hindi lahat ng yaman ay dapat nakikita. Ang pinakamahalaga ay iyong nasa loob. Dumating ang panahon na ang kwento ni Roberto ay naging alamat sa kanilang bayan. Sinasabi ng matatanda sa mga bata tuwing gabi. May isang binata noon na naging mayaman dahil sa isang ahas na nagsasalita. Ngunit higit pa sa ginto, ang kanyang natutunan ay ang halaga ng katapatan at kabutihan. Kaya mga anak, huwag kayong magpadala sa tukso ng kasakiman, sapagkat ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa busilak ng puso. At sa bawat salinlahi, muling isinasalaysay ang kwento ng binatang si Roberto, ang magsasaka na pinayaman ng ahas na ginto, ngunit higit na pinagpala ng kabutihang nanahan sa kanyang puso. Wakas,